Update sa press conference nila Ryan Garcia, Haney at Lopez. Nagkasagutan kanina si Ryan Garcia at kampo ni Devin Haney. Wait, listen. I'm not a You and your son is some bitches. You the biggest bitch out of all of them. You a big bitch. That's why you was a pig, right? You a bitch. Ayan mga tol, binabalik pa rin ng kampo ni Haney ang pag-positive ni Ryan Garcia. Ibang-iba raw si Ryan Garcia noon dahil may gamot sa katawan, kaya tinumbas si Haney. Pero sabi naman ni Ryan Garcia, I have different personalities. Depende raw sa kalaban. Sinabi pa ni Ryan Garcia, puro daldal lang ang tatay ni Haney. Pero sa kanilang rematch, matutulog ulit si Devin Haney. Samantala, muntik na rin sugurin ni De La Hoya itong si Bill Haney dahil sa dumi ng bunganga. Na bad trip si De La Hoya sa kadaldalan ni Bill Haney. Kitang-kita sa mukha ni De La Hoya, bad trip at gusto nang sapakin si Bill Haney. Sinabi naman ni Haney, matapos niya durugin si Jose Ramirez ngayong May 2, isusunod na niya si Ryan Garcia. Pero sinabi naman ni Ryan, siguraduhin mo lang na talunin mo si Jose Ramirez. Dahil may malakas na left hook din si Ramirez, baka raw matulog ng maaga si Haney, hindi naaabot kay Ryan. Kaya sentro ng atensyon kaninang sagutan ni Haney at Ryan kahit may iba silang kalaban. Kung manalo si Ryan kay Romero, maging WBA welterweight champion na. Si Haney naman kailangan talunin si Jose Ramirez para mangyari ang rematch kay Ryan. Sa laban naman ni Teofimo Lopez, walang masyadong trastokan. Nagsuot lang ng maskara si Lopez at sinabing magandang performance ang ipapakita kay Arnold Barbosa. Kaya bakan natin ngayong linggo mga tol, tanghali ito mula 10 AM hanggang 1 PM. May 2 sa Amerika at May 3 sa Pilipinas. Sa iba pang balita, ayon sa update ng ating kaibigan na si JM Siyasat, pumirma na si Kenneth Lover ng 3-fight deal sa isang Japanese promotion. Ito ang Kameda Promotion. 3 Japanese promotion ang nanligaw kay Lover. Una itong Treasure Boxing Promotion na si Masayuki Ito. Pangalawa itong Ohashi Promotion na may hawak kay Monster Inoue. Pangatlo itong Kameda Promotion. Maganda raw kasi ang offer ng Kameda Promotion dahil sa loob ng 15 months, kaya daw ipalaban si Kenneth Lover sa isang champion. Bibigyan daw agad ng laban si Lover ngayong September laban sa isang world-rated boxer. Kaya pumayag na rin si Jerry Peñalosa na makipag-partner sa Kameda Promotion. Kaya kailangan ni Lover ngayon tuloy-tuloy ang panalo para di masayang ang opportunity. Lumalaban si Lover ngayon sa Bantamweight Division. Minsan lang dumating ang opportunity sa boxer. Kung hindi maipanalo, sayang naman. Katulad sa laban noon ni Jonas Sultan kay Paul Butler. Kung panalo sana si Sultan noon, siguradong siya ang lumaban kay Naoya Inoue for undisputed fight. Buti pa si Marlon Tapales, tinalo si Akhmad Aliyev kaya napasabak kay Inoue. Tulad na lang din ni Pacman noon, tinalo niya si Ledwaba na long time reigning champion. Kahit late replacement si Pacman, tinalo niya si Ledwaba. Pero pinakamalaking simula talaga ni Pacman, ito ang laban niya kay Antonio Barrera. Dahil dito talaga nakilala ang pangalan ni pambansang kamao. Sa ibang banda, malapit na raw maayos at maging official ang muling pagbabalik ni Pacman. Sa ngayon, abangan na lang natin ang official announcement laban kay Mario Barrios. Isang world champion agad ang sagupain ni Pacman. Pero sabi nga ng iba, pinakamahinang champion si Barrios sa 147. Kaya may pag-asa pa rin si Pacman na maging champion sa edad na 46. Okay mga tol, laban na lang po natin ang next update.